Shabbat Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Araw ng Miyerkules ngayon. Ngayon po ang aming araw ng pamamahinga. At yung ating mga kapatiran din po, iba pong araw ang kanilang pamamahinga. So, mga kapatid na manonood sa Republish, we recognize differences po sa pag-unawa at pag-intindi sa araw ng pamamahinga. At one day, ang ating Ama po ang mag-reconcile sa lahat at maging buo at maging isa po tayo sa isang araw lang na mamahinga. Ayon sa kanyang kalendaryo po, ayon sa kanyang kalooban. Sa dakong ito po mga kapatid, patuloy nating pag-usapan po yung mga titik. Okay? Sa nakalaang 2 linggo, kung di ako nagkamali, na pag-usapan natin yung titik na Alf or Aleph mga kapatid. So, ngayon, ang ating pag-usapan naman po ay yung next na letter, mga kapatid, which is Bet or sa modern na pagkasabi, yan ay Bet. But kung sa Yaudiat na pagkasabi, yan ay Bat, mga kapatid. Letter B as in Bat. So, yun po ang ating pag-aralan today, mga kapatid. So, that being said, exciting ito kasi may mga ano po, bawat mga titik sa sinabi ko na noon, meron tayong mga bagong ano po, meron tayong mga bagong mga kahulugan sa mga titik na yan. Kasi hindi katulad ng mga alpabetong Pilipino, abakada, plainly we recite the letters, mga kapatid. But itong Yaudiat na mga titik, bawat titik ng Yaudiat, mga kapatid, ay meron talagang mga kahulugan. So, Hindi. kaya opo, additional knowledge na po ito sa atin kung ano po yung ating makukuha ngayon ng mga information, mga kapatid. So, yan po. Ito po yung ating pag-usapan. Letter B na po tayo or bath, mga kapatid, bath or aka also called as known as bet, mga kapatid. So, yan po ang ating pag-aralan sa hapon ito. We're done with the blowing of the shofar kanina, mga kapatid. So, tuloy na po nating purihin ang Ama sa pamamagitan po ng Tahalyam 34 verse 11. Halikayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot kay Yahuwah, ituturo ko sa inyo. Psalmist po ang nag-declare dito, mga kapatid. Tinawag po ng psalmist ang mga anak. At sabi ng psalmist, anak, pakinggan ninyo ako. Meron akong ituturo sa inyo. So ano yung itinuro ng psalmist dito, mga kapatid? Tinuro niya dito patungkol sa takot, mga kapatid. Na ang mga anak, ang mga bata, dapat magkaroon sila ng takot kay Yahuwah, mga kapatid. Napakagandang emphasis kanina na bigay ni Sister Ligita, no? Yung how do we pass on what we learn, what we know about Yahuwah? How do we pass on to the next generation? Talagang dapat mag-umpisa po yan sa family po, mga kapatid. Kung ang ama ay hindi niya kayang ma-pass on ito, dapat ang asawa, ang ina, mga kapatid, gawin niya kung ano yung nararapat, mga kapatid. So parents should really do the work of passing on the baton, mga kapatid, doon sa next generation kung ano itong mga katuruan, itong mga paniniwala, itong mga practices, mga tuntunin na ating ginagawa para kay Aba Yahuwah. So ganun din po, mga kapatid, ang sabi ng psalmist na tinatawag niya ang mga anak at sabi niya, pakinggan ninyo ako, tuturo ko sa inyo paano kayo magkakaroon ng takot ni Yahuwah. So mga kapatid, basic talaga sa journey natin itong takot. The fear of Yahuwah. The fear and reverence to Yahuwah, mga kapatid. Kasi po kung ang tao, ang mga anak, may takot kay Aba Yahuwah, so anong maging resulta po? They will shun evil. Okay, sila po ay tatalikod sa Mm. kasamaan. Kasi hindi po pwedeng magsama yon na Mm. may takot tayo kay Aba Yahuwah, tapos at the same time gagawa tayo ng evil. Hindi po magkasama yon. So, sabihin, kapag ang mga bata, kapag ang ating mga younger generation ay magkaroon po ng takot ni Yahuwah, mga kapatid, then they are going to turn away from any evil.
So, ganun din po sa Mm. ating journey ngayon mga kapatid. Kanya-kanya po tayo mga kapatid, no? Nasa iba't ibang mga lugar tayo. Never tayo nagkaroon ng face-to-face gathering na mag-isa tayo. So, ganun din po ang ating journey. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay mo. Hindi rin nyo rin alam anong nangyayari sa buhay ko. But mga kapatid, kung tayo, bawat isa sa atin na mananampalataya, kahit saan-saan tayong sulok ng mundo, mga kapatid, o ano man yung ating mga pinagdaanan, may nakakita ba o wala nakakita sa atin, kung tayo ay may takot ni Aba Yahuwah, mga kapatid, ganun po. Maaari pong ipamumuhay natin yung tama at gusto kung ano po yung kalugod-lugod po sa harapan ng ating Ama. Yun po ay maging resulta doon sa ating pagkatakot sa kanyang pangalan. So, that being said, mga kapatid, ito yung pangalan ng ating Ama, Yad He Uwahe or Yaha Uha, na kapag ibasahin natin sa equivalent sound, mga kapatid, ito po ay Ya-U-A, Ya-U-Wa o Ya-Hu-A o Yahuwah, mga kapatid. So, which way you wanna pronounce it, which you are very comfortable, mga kapatid, go ahead po. Yun ang ating Ama na kung saan andito rin po sa Hallelujah Scripture, nakasulat po yan dito. Kung tingnan mo mga kapatid, itong mga maliliit na mga titik, nandyan po yung ancient, mga kapatid, yung ancient na pagkasulat. Katulad nitong pagkasulat, mga kapatid. Talaga mababasa mo yan sa Hallelujah Scripture, yung ancient way of writing it na print talaga na isulat po sa Hallelujah Scripture. Okay po, yan ang Ama at wala tayong duda kasi yan po ay nakasulat din po ang mga titik sa pangalan ng mga scriptural character. Judah halimbawa ay Yahuda. Hezekiah, yan po ay Zakia. Okay. Zechariah po, yan po ay Zacariah, mga kapatid. So, si Panaya, yan po ay Sapanyao. Matthew, yan po ay Matatyao. Talaga walang W po, mga kapatid. Walang W. So, ayan, ang pangalan ng ating Ama, lagi natin siyang purihin at kilalanin. Ganito naman po, si Yahushua, ang anak, mga kapatid, ang Misaya. Itong kanyang pangalan, Yaha-U-Shan Ayan. So, yan po ang kanyang limang mga titik. At ang yang limang mga titik, mga kapatid, ay narito rin po sa Hallelujah Scripture. Written in ancient way, mga kapatid. Limang mga titik po. Yaha-U, Shan, Ayan, mga kapatid. So, Ayan, ito ay Ayan, letter, parang letter O siya, but yan ay Ayan, letter A, as in Ayan, mga kapatid. At kung titingnan natin ang mga New Testament, ganun din po, mga kapatid. Nakasulat din po ang kanyang pangalan dito in the ancient, five letters in the ancient way. At kung ito'y ating babasahin, yan po ay Yahushua, mga kapatid. Yahu, then yung Shan Ayan, yan ay siya. Okay, Yahushua. Yan po ang pangalan ng ating ng Messiah. At yung siya na yan ay nagmula sa Hebrew word Yasha. Okay, at ito yung sinabi ni Yochanan, unang Juan chapter 1 verse 9. Okay, this is very familiar po, di ba? This is very familiar po na passage. If we confess our sin, di ba? He is faithful and he is he is righteous and faithful and he will cleanse us from all unrighteousness. Yun po ang nakasabi sa English. But basahin natin mga kapatid sa Tagalog. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisan sa lahat ng kalikuan. So, anong sinabi po dito? Kasi sa verse 8 po, kung ang nakasabi po sa verse 8, kapag sabihin natin na wala tayong kasalanan, then tayo ay nagsinungaling. Yun po ang nakasabi sa verse 8. So kaya, ang kinin natin mga kapatid, admit tayo na tayo ay may kasalanan. Let's agree, let's admit, let's confirm na
tayong lahat po ay may kasalanan talaga. At anong gagawin natin doon sa ating mga kasalanan? Yun na nga, kailangan natin ipahayag yon. Okay? Sa ating pagpahayag ng ating mga kasalanan, ano po halimbawa? Ipahayag natin na tayo talaga ay suwail, tayo ay lapastangan, at tayo ay hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Yun po talaga mga kapatid ang ating declaration. We are Torah-less. We are wicked and lawless, mga kapatid. Torah-less tayo, wicked tayo, we are lawless. Kasi po, namumuhay tayo na nais nating ipamumuhay ang ating sarili at tinatalikuran po natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas, tinatalikuran natin mga kapatid. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan na yan. Then, anong gagawin ng anong gagawin ni Yahushua mga kapatid? Ito yung sinabi niya, magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisan sa lahat ng kalikuan. So ito po yung mangyari mga kapatid. Kung ating ipahayag ang ating kasalanan, okay, banal at tapat at banal ang ating Yahushua Hamashiach mga kapatid. At lilinisan tayo at i-correct tayo sa lahat ng mga kalikuan po. So kaya mga kapatid, mahalaga talaga na kilala natin si Yahushua. Kasi po, kung hindi natin kilala si Yahushua, paano po siyang makatulong sa atin? Paano po si Yahushua, ang magpatawad? Mga kapatid, Yahushua ay banal, si Yahushua ay magpatawad, si Yahushua po ay lilinisan tayo sa lahat ng kalikuan. Therefore, kung hindi Yahushua ang pangalan na ating tinawag, ano po mga kapatid? Di ba? Ah, kung naalala ninyo si Sister Rica, di ba sa nakaraang gathering natin, meron siyang tanong, nalilito siya kung saan siya nanggaling, kung saan siya nabilong ngayon na community o assembly, di ba sabi niya nalilito siya. Kung bakit nagkahati-hati, kung bakit hindi nagkaunawaan, kung bakit merong mga kaguluhan. Bakit po mga kapatid? Kasi ito na nga mga kapatid yung punto dito. Kung hindi natin kilala si Yahushua, mga kapatid, paano? Paano na ang ating kasalanan ay mapapatawad? Kasi ang pinag-usapan dito na si Yahushua ay tapat at banal, mga kapatid. At si Yahushua ay talagang lilinisan tayo sa lahat ng mga kalikuan. So that being said, talaga mga kapatid, binibigyan natin ng emphasis dito. Kilalanin natin ang totoong pangalan kasi siya po ang lalapit, magpatawad, mag-correct, maglinis, at ituwid niya po, mga kapatid. So, that being said, nawa mga kapatid, i-declare natin Yahushua na pangalan. Kasi ang ibig sabihin niyan, Yahuwah saves, Yahuwah delivers po, mga kapatid. So, ayan, we have other references, Matthew 1:21 po. Yahushua means shall save his people from their sins. So, talagang very connected doon sa kahulugan, shall save his people, mga kapatid. So, Yahushua because Yahushua means Yahuwah saves his people from their sins. Okay po? Dito sa assembly, ang pangalan talaga ng Ama ay Yahuwah po. At ang pangalan ng Yahushua, ng anak ay Yahushua. Siya po ang Messiah. Siya po ang Mashiach, mga kapatid. So, ayan. So, sa ating pag-aaral ngayon, ito po ang ating napag-usapan na sa nakaraan. Okay? Verses 1 to 8, napaliwanag na po natin ito. Itong Alf, o sa modern way of reading it, Aleph, na ang pictograph niyan ay ulo po ng baka o turong baka. Okay? Head of the ox, mga kapatid, no? Ox. So, ulo po ng ang pictograph symbol po ng Alf
ay ulo po ng turong baka, mga kapatid. At dito sa verses 1 to 8, ngayon, bigyan natin ng konting summary lang mamaya. Meron tayong konting review dyan. And then, para i-connect natin doon sa mga meaning at kahulugan sa titik na yan. Okay po? So, mamaya we will have a review on this. Ano ibig sabihin ng titik na Alp o Aleph? Symbolic of this head of the ox, mga kapatid, or ox, mga kapatid. Anong kahulugan yan? And then verses 9 to 16, ganun din po ang pangalawang litra, mga kapatid. But, kung sa Yaudiat na pagkabasa, yan sa modern yan ay bet. Okay, ano po picture ito, mga kapatid? This is picture po of okay, a floor area, mga kapatid. Ito po ang floor area ng ano po ito? Ng isang tahanan, mga kapatid. So, bet or bat, mga kapatid, is a picture of a house. Okay? So, anong nasa isip niyo, mga kapatid, kapag pag-usapan natin ng house? Anong meron sa house, mga kapatid? Shelter. Opo, yan ay shelter. Pinag-usapan natin, ang ma-picture natin yan ay yung picture ng sino nakatira sa house? Who is living in a house, mga kapatid? Okay po? We're talking about family po. Family. So, mamaya, meron tayong mga paliwanag patungkol dyan. Balik tayo dito. Anong ma-picture ninyo itong ox? Head of an ox. Anong ma-picture ninyo dyan? Strong animal. Okay, is a very strong animal. At ano yung trabaho ng strong animal sa panahon na yon noon? Carry heavy. Load. Opo. Okay? Carry heavy load. Meron akong video na panood, mga kapatid, na yung ox noon, sa panahon ng mga Yaudiat, mga Hebrew na mga tao, bilang mga farmer sila, usually pala, yun ay ginagamit nila sa plowing. Pag-araro. Pag-araro, plowing po. At doon sa kanilang picture na pinakita, hindi pala ito nag-iisang ano po, hindi ito nag-iisang baka. Usually daw kapag mag-araro sila noon, talaga dalawa yan, mga kapatid. Yung isa elderly, yung isa younger. So as part of training po pala yun, mga kapatid. As part of training the younger na marunong siyang magsunod kasi may pamatok po yun, mga kapatid, di ba? May pamatok po yun. At yung pinaka-elder, yan talaga ang mag-lead. At part ng training doon sa younger, kaya they go together po, mga kapatid. Para sa farming, para sa trabaho, para sa pagkarga ng mga mabibigat na mga gawain. So, yun po talaga ang picture niyan. And then later on, balikan natin ang mga kahulugan na yan, mga kapatid. So, ito yung Yaudiat na original letter, Hebrew phonetics, mga kapatid. Ito yung Alf, okay, or Aleph kung sa tatawagin sa modern. Ito yung Bat, mga kapatid. Bat or letter B po ito, Bat. Kung ito, ang Alf or Aleph makes a sound of A or A sa word na above. Ito rin po, Bat, makes the sound of B po. Okay? Ano, no? In the word better. Okay? So, sound of, okay? As the word better, mga kapatid. So, yan po yung dalawang mga titik. So, tutukan natin yan. I-summary natin mamaya itong dalawang mga titik na yan. And of course, ito yung mga pictograph. Itong alt, ang pictograph niya, yan. Bet or bat, ito yung kanyang pictograph, mga kapatid. So, yung kanina, nakakuha natin yun kay YH Direct, kay Sister Ayana. Ito naman po ay Assembly of Yahuwah US po ito, mga kapatid. Okay, yung pictograph niya yan. So, yun, review lang. And then, sa ating napag-usapan na, kapag babasa tayo ng word na Hebrew, always start from the right and then going to the left, mga kapatid. So,
Yan, we read it that way as shalom, mga kapatid, no? Yan, and then moving on, review lang yan. Ito po yung pagkasulat. Ito mga kapatid, ang pagkasulat sa Yehudyat. Ito po yung alp, ito po yung bat, alp and bat po. And then sa modern, ang pagkasulat, yan po ay alp and Aleph and then Beit, mga kapatid. Yun ang kanilang pagkasulat. Aleph and Beit, or Bet rather. Okay, so Alp, yan po, breakdown ng Alp, Alp, Lamad, or Lamed, no? Mali yung nabanggit ko sa lakaraan kasi lambda ang nabanggit ko. Mali po yung mga kapatid, no? Correcting it now. Ito po ay Lamed. Itong letter L, yan po ay Lamed. Sa modern na pagkabasa sa Yaodyat, yan po ay Lamad or Lam. Okay? And then yung pinaka-last, which is PH, yan po ay Pa. But sa modern ng pagkabasa, yan po ay Pe. Okay, ang meaning po ng Alp, ito po ang meaning: ox, head, strength, leader, unity. So bakit na-emphasize ito ang unity? Kasi nga sa panahon nila noon, usually oxen, dalawa talagang maghila doon sa ano Flowing. o sa plowing, dalawa talaga 'yan. So kaya emphasize Sayo. nila yung unity po. Okay? Atong out ang number equivalent niya ay 1 or first, and then may crown pala yan mga kapatid. So ayan no ang kahulugan. Okay, as we have emphasized that. Ang bat naman po or bet, ano naman po yan, meaning, yun nga no, house, house in a tent. So ibig sabihin, family being inside the house. So yun po ang kahulugan niya mga kapatid. Family being inside the house. So kanina kung naalala ninyong na-highlight ko kanina doon sa Psalm 23, di ba po? Testimony po ni Daud. Anong sabi po ni Daud? Yahuwah is my shepherd, sabi po niya. And I shall lack nothing. Then doon sa pinaka-last na verse, only goodness and kindness will follow me all the days of my life. Or kaya, opo, as I dwell in the house of Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. So, yung house of Yahuwah dyan, mga kapatid, you don't only take it na parang literal siya, mga kapatid, but even in the spiritual sense na tayo ngayon, wala tayo doon sa Jerusalem, wala nang hayakal doon, mga kapatid, wala nang house si Aba doon. Okay po? Pero ang ating mga puso ay maging tahanan niya po, di ba? Naalala po anong sinabi doon sa Matatiao 14 verse 23. Di ba? Anong sinabi doon sa sorry, hindi po yung Matatiao. John po. Yaokanan 14:23. If you love me, sabi ni Yahushua, if you keep my commandment, sabi ni Yahushua, kami, sabi niya, we shall dwell in you. Kami ay manahan kasama ninyo. Opo. So, ayan, pwede natin basahin mga kapatid, no? Basahin niyo po yan. John 14:23. Na kapag tayo pala ay obedient, mga kapatid, tayo ay sumusunod, ang mangyari po, manahan. Ang ama at ang anak ay manahan po sa ating katawan, kasama natin. So, ganun din po ito mga kapatid, no? Na doon sa declaration ni Daud, na dahil si Aba ay kanyang shepherd, so anong sinabi niya po? I shall dwell in the house. Meaning ako'y manahan. Kung saan ang presence ni Aba, ako'y manahan. Sabi niya, forever, mga kapatid. Kaya sabi niya doon, only good thing. Kung sa other na translation, surely goodness and mercy shall follow me. So talaga, goodness and mercy talaga'y abundant sa atin kapag nandyan tayo, naging bahagi tayo doon sa house, mga kapatid. When we are part of the house. Kaninong house ang pinag-usapan ng kapatid? Kaninong house ito? House po ni Yahuwah, mga kapatid. So, nawa, magkakaroon na tayo ng preparedness of heart and mind as we continue the explanation. So, yan po. Kapag i-combine natin itong A and B, mga kapatid, anong ma-produce natin?
Okay? Aba. Ab. Okay? Ab ang ma-produce. Tapos Mm. dagdagan natin ng a, maging aba po. Na ang ibig sabihin niyan ay ang ama, Father. father po. Mm. Ab, yauwa. Aba, yauwa. So, yan po mga kapatid, no? Sa Greek kasi may dalawang, ang spelling sa Greek kasi is dalawang B po, no? Aba, dalawang B po. But sa Yaudiat, kapag idugtong natin yung first letter na ab, dagdag natin yung bet or bat, okay? Now forms the word ab or aba. Now, walang ibang tintukoy kundi ang ating ama, mga Ah, kapatid. Aba, mm. father, the father, mga kapatid. And of course, meron tayong mga other references din po na Yahushua also function as a father, mga kapatid. Doon sa ating mga napag-usapan na sa mga nakaraan. But ang the father talaga is ang ama. Yahoo. Mm. Ang ama talaga, mga kapatid. So, that being said, sa dalawang mga titik, no, na-form na natin yung pangalan ng title po ng ating ni Yahuwah, ang title ni Yahuwah which is ang ama. Siya po ang ama, mga kapatid. Okay, so functionality of the father, mga kapatid, functionality of the father as the head. Ang ama talaga, mga kapatid. Yahuwah o Aba Yahuwah talaga, mga kapatid. Ang ating head. Ibig sabihin, siya lagi yung mangunguna sa atin. Okay po? So, katulad ng ox, mga kapatid, kapag ang ox ay, ang ibig sabihin ng ox ay siya yung humihila, di ba? Ang ox Mm. ang humihila ng, ano nga yung pag-araro, yung plow, no? Plow, no? Yung ox ang humihila sa plow. Okay? So, yung araro, siya, hinihila po ng ox yun. So, ibig sabihin, Mm. si Aba Yahuwah bilang head, mga kapatid, functionally, siya yung head, dapat siya ay lagi yung nauna. Okay po? Yun ang implication dyan, mga kapatid. Abayawa, siya yung ating strong leader, mga kapatid. Kaya sa mga pamilya, sa mga houses, yung ama dyan, yung father dyan, earthly na ama dyan, ano sila, mga kapatid? Ano kaming mga earthly na ama? Secondary lang kami, mga kapatid. Head of the O, kami yung head of the secondary. family, Mm. pero lesser in strength compare kay Abayawa, mga kapatid. So, dapat kaming mga ama dito sa mundo, dapat lagi kaming nakatingin sa kanya at humingi lagi ng tulong sa kanya, mga kapatid. So, Mm. ganun din po, mga kapatid, ang mga nanay na kung saan na hindi na po ng function o wala na pong ama ang family, then yung nanay po talagang mag-function po siya doon bilang leader, mga kapatid. So, ayan, carries authority, carries also power, and everything po nandoon sa house. Okay? So, tingnan natin itong house dito sa lupa, na lahat na nandiyan sa house na yan, ang authority figure talaga ay binigay sa ama, sa husband, mga kapatid. Binigay talaga yun sa ama ang authority figure doon sa bahay. So, kaya, para ma-accomplish natin yung passing on the generation to the younger generation, talaga malaking halaga ang function po ng mga ama, mga kapatid. At nawa sa ating assembly ay mag-improve, mga kapatid, yung ating attendance po ng mga father kasi malaking role po, mga kapatid, ang mga ama dito na silang mangunguna. Kung walang ama na mangunguna, then of course, no, may mga responsibility rin po ang mga ina, mga kapatid. So, everything in the house and everything in the family. So, implication yan, mga kapatid, bilang tayo ay mga tagasunod na ni Aba Yahuwah, so ganun din po, mga kapatid. Bilang family po ni Aba, bilang household po tayo ni Aba, mga kapatid, kailangan lagi tayong naka-depend sa Kanya for sa mangunguna, siyang mangunguna sa atin. Kaya kung may mga plans tayo sa family, we always recognize, mga kapatid, na Aba, Yahuwah, Yahuwah, kung hindi mo ito kalooban, then hindi namin gagawin. Because everything dapat magmula sa Kanya, mga kapatid.
Okay po? Then, of course, sa ating napaliwanag na through Yahushua, mga kapatid, He has done all these things. Sa ating napaliwanag na sa nakaraan, Matthew 11:27, at hindi ko na lang basahin yan, all authority binigay na ng Ama sa Anak upang maging ma-actualize po, magampanan po lahat ito. And of course, sabi po ni Yahushua, di ba anong sabi ni Yahushua? Wala akong sasabihin na kundi saan nagmula. Sabi niya, itong lahat ng sinasabi ko ay Yeah. nagmula po sa Ama. So, Mm. yan nga mga kapatid, no? Everything that Yahushua said, commanded, all of this po ay nagmula talaga sa Ama, mga kapatid. Mm. All esteem, praises kay Abba Yahuwah. Okay, balik po natin itong nakita natin, nabasa na, napaliwanag sa nakaraan. So, ang tanong ko dito is, how is the letter out connected to strong strength, leader, authority? How is that out, the meaning of out, connected po dito sa mga talata na ito in the light of the house of Abba Yahuwah, mga kapatid? So, hindi natin na-highlight ito. But gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga talata na yan. Based on these verses, hindi natin basahin. Ano kaya mga kapatid? Paano natin ma-connect ang letter na out na ang kahulugan, head, leader, authority, okay, power ng Ama, mga kapatid? Paano natin ito ma-connect dito sa house ng ating Ama? Household o sa family ng ating Ama. Paano natin ito ma-connect, mga kapatid? Sabihin, tayo, kapag bahagi tayo sa kanyang household, mga kapatid, paano tayo makakuha ng strength? Kung ang Alf means strength, power, authority, and head, mga kapatid, ang tanong is, bilang bahagi ng household ng ating Ama, paano tayo makakuha ng lakas? Any answer po? Okay? Mamaya mga kapatid, kung tingnan mo yan, ito ay ano pong na-highlight dito mga kapatid? What is highlighted here po? Any summary po? Anong na-highlight po dito mga kapatid? Which is mamaya, tingnan natin ang Deuteronomy chapter 11 verse 8. Babasahin natin mamaya. But bago natin babasahin yan, ano pong na-highlight dito? Kasi yun po ang sagot. Lumalakad sa Torah. Opo, yun. O, di ba? Na-highlight natin sa nakaraang discussion natin na mapalad ang tao na siya ay lumalakad ayon sa Torah. Okay, yun po. Mm. Lumalakad, gumagawa, lahat ng mga utos, mga tuntunin ay sinusunod. Ito po, di ba? Those who obey, in short, those who obey Mm. will have the strength, are also connected to Alf. Mm. Okay po? Kasi ang Alf, ang ibig sabihin ng Alf, first letter, connected, ibig sabihin ay strength, strong leader, head, okay, nangunguna and all. Mga kapatid, kung tayo din po pala ay lumalakad ayon sa kanyang mga Torah, gumagawa, sumusunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin, makakaroon po tayo ng lakas, mga kapatid. At mamaya titingnan natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 po. Mamaya titingnan natin yan. Okay? Moving on. Oh. Verses 6. Okay, anong sinabi sa verse 6, no? Ayun, no? Lahat ng mga utos, kailangan nakatutok ang kanyang mga mata. Dito, purihin kita. Okay? Matuwid na puso, pinag-usapan dyan. Okay? Matutuwid ang inyong mga batas. Verse 8 po, anong sinasabi niya? Aking tuparin. Okay? Siyama ito, mapino? Siyama ito, siyama. Meaning, going to keep the law, going to guard the law. Everything, yan po. Bakit mahalaga po ito mga kapatid? Na kailangan ang isang member ng household ni Abba, bakit mahalaga yan? Kasi po, kung tingnan natin ang verse 18, chapter 11 verse 8. Can I ask Sister Lilieta to read this for us?
Okay Nandito po po. yung sagot. Go ahead po. Verse 8. Okay. Kaya't sundin ninyo ang lahat ng mga utos na akin iniuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y lumakas, makapasok at angkinin ang lupain ng inyong tatawirin. Wow. Mga Mm. kapatid, paano natin makonect yung ALF, which is meron nandoon ang strength, nandoon ang connectivity ng ama sa kanyang household, mga kapatid? Okay? Paano po yon? Nandito pong sagot. Kailangan nating tuparin, kailangan nating gawin, kailangan Mm. nating sundin ang lahat ng mga utos. Mm. O, ang lahat ng mga inuutos, kailangan nating sundin. Bakit po yon? Tingnan mo yan, no? Upang Oops. Mm. kayo'y lumakas. If Alf means strength, strong leader, strength and power, mga kapatid, then makakonect tayo doon sa Alf na yan, na walang iba ang ama, mga kapatid, at through sa anak, makakonect tayo sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang lakas. Sa anong paraan po? Obeying. Obeying and trusting and doing His laws, mga kapatid, ang kanyang mga utos. So, that being said, para bang summary lang po yan sa out natin sa nakaraan. Okay? So, dagdag niyan, ano pang correlation? Sister Lita, pwede pang dagdagan pang basahin itong chapter 6 verse 5 po. At iibigin mo si Yahuwah mong aluwa ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng inyong buong lakas. Okay po. So, yan mga kapatid, no? Uh, verse 8 verse 11 verse 8 kanina, kakaroon tayo ng lakas kapag susundin natin lahat. So, tayo kapag magkaroon tayo ng lakas, anong mangyari po mga kapatid? Sinabi nito, iibigin mo si Yahuwah mong aluwa kapag singular po yan, but kapag basahin natin kasama si Yahusha, then aluwa yam, mga kapatid. Okay po, Mm. so wag kayong malito. Kapag basahin natin as aluwa, ang tinutukoy po natin ay ang ama. Ang ama lang po. But kung tayo naniwala na Yahusha ay nandito na rin po sa panahon na yan, then we can read it as aluwayam, meaning plural po yan. Okay? Ng iyong buong puso, sinabi dito, at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Sabihin, yung tao na nagkakaroon na po siya ng lakas, mga kapatid, hindi na po mahirap na buong puso mahalin si Aba Yahuwah at si Rabbi Yahusha. Mm. Hindi po mahirap na buong puso, buong kaluluwa at buong lakas na siya ay mahalin. Okay po? So, connected po yan doon sa 11 verse 8 at dito sa 6 verse 5. They are very much connected po mga kapatid doon sa titik na Alf, mga kapatid. So, Alf is the manifestation of Yahuwah's connection to His people, mga kapatid. So, yan po. Paano po nagkaroon ng connection ang sangkatauhan ng ni Aba, mga kapatid? Paano nagkaroon ng connection sa pamamagitan po ng obedience? Guarding the command, guarding the Torah po, mga kapatid. So, ngayon mga kapatid, unti-unti naiintindihan natin kung bakit talaga mahalagang mag-obey tayo. Kasi yun lang po Mm. pala ang paraan na magkaroon tayo ng connection, mga kapatid. Mula sa lakas ng Ama, okay? Mula sa kapangyarihan ng Ama, mula mga kapatid sa lahat ng kinakailangan natin, mga kapatid. Lahat yan ay connected po doon sa Kanya. Kanina sa testimony po ni Sister Cheryl, di ba mga kapatid? Na may mga nangyayari sa kanyang journey na hindi niya akalain na kakayanin. Mga kapatid, ganun po yun. Kapag tayo ay nakakonect po sa Ama, dahil tayo ay obedient po mga kapatid, magkakaroon tayo ng mga extra or unlimited na lakas mga kapatid. Yun po ang kamanga-manga sa ating journey ngayon mga kapatid. So, that being said, lahat ng mga papuri po kasi nagawa po yun hindi dahil sa ating lakas, mga kapatid.
nagawa po yun dahil kay Aba, Yahuwah, mga kapatid. So, all praises and esteem be unto Him. So, ngayon, dadako na tayo sa letter B kasi short of review lang po yung letter A, yung up. Ngayon, sa bat naman po tayo. We are going to read verses 9 to 16 po. Okay? And ang question is, how is it connected to bat? Okay? So, ang meaning po ng bat, ito po yun, ang meaning ng bat. House, intent. Okay? House, intent, or family being inside the house. Okay? So, ang tanong dito, as babasahin natin itong mga verses na ito, so I suggest mga kapatid no, na mag-contribute kayo kasi wala akong explanation sa PowerPoint. But ito yung leading question ko, mga kapatid. Basahin natin itong mga talata, tapos I expect na sana magbigay rin kayo ng mga sagot, mga kapatid. Ano yung sasagot ninyo dito sa tanong? Kung ang bat, or also known as bet, mga kapatid, meaning house, intent, family being inside the house, mga kapatid. So ang tanong is, how can you being part, or how can you become part of the house of Yahuwah? Okay po? Nakuha ninyo mga kapatid? Basahin natin, tapos ang tanong, kung ang kahulugan pala ng bat or letter B, mga kapatid, is house, intent, or family being inside the house. So, paano? Anong gagawin natin para maging bahagi po tayo sa house o sa household ni Abba Yahuwah, mga kapatid? So, yan po. Napaka-exciting po as we read the following verses. Okay? Yan, verse 9 po, verse 11. So, meron tayong tatlong mga talata. Any volunteer po would like to read Opo, this? Brother Dan. Go ahead, Sister Tessie. Psalm 119 verse 9. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. 10. Hinanap kita ng buong puso ko. O huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. 11. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Okay po. Salamat, Sister Tessie, sa pagkabasa. Now, muling itatanong ko sa inyo, kung ang bat or bet means house, intent, family being inside the house. So, ang tanong ko, batay dito sa mga nabasa ni Sister Tessie, tatlong mga talata, how can you be in the house? Paano ka maging bahagi po sa household ni Abba? Ano kaya, mga kapatid, ang inyong sagot? Feel free po to unmute. Wala akong sagot yan, pero ang mga sagot nandiyan sa mga talata na nabasa na ni Sister Tessie, mga kapatid. Okay, iniisip ninyo? Ano kaya yung mga words na iniisip ninyo? How can a young man keep his way pure? Yun po ang nakasabi sa English, di ba? How can a young man keep his way pure? Now, mga kapatid, we are Iingatan talking ko ang about, iyong salita sa aking puso. opo, mga kapatid, we are talking about household po ng ating Ama. Okay po? We are talking about the household of Abba Yahuwah. Wherein Abba Yahuwah manahan po kasama natin at maging bahagi po tayo sa pamilya po o maging people of Yahuwah po tayo, mga kapatid. Paano yan? How? Sabi ni Sister Tessie, by? Iingatan ko ang iyong salita sa aking puso. Pag-iingatan ko ang inyong mga salita. Okay, yan po isang sagot na maging bahagi tayo kapag iingatan natin ang kanyang mga salita. Pero bago dyan, mga kapatid, meron pang sinabi dito sa taas. Anong sinabi niya? Paano pananatihing dalisay ng kabataan ang kanilang mga daan? How can a young man keep his way pure? The issue of purity, mga kapatid. The issue of being dalisay, mga kapatid. Buhay na may dalisay, mga kapatid. Mahalaga ba yan? Mahalaga po yun, mga kapatid.
At sa tanong dito, paano tayo maging bahagi dito sa house ng ating Ama? Paano tayo maging bahagi sa kanyang family, mga kapatid? O, di ba? Diyan ang sagot. Kailangan yung ating pamumuhay ay namumuhay tayo ayon sa ano po? Kalooban. Kalooban niya upang maging dalisay ang ating daan. So if we are walking on a pure path, which is yun ang daan ni Yahushua, kasi ang paglakad natin sa Torah, yun ay daan ni Yahushua, kapag yun ang lagi nating tinatahak, mga kapatid, na daan, then makakaroon tayo ng dalisay. Makakaroon tayo ng purity of the heart. And then, ano po mga kapatid? Di ba? Doon sa Matatiao, ano po nakasabi sa Matatiao? Mga kapatid, feel free to open up anong mga verses na makonect natin dyan. Ano po nakasabi sa Matatiao chapter 5, which is related to the purity of heart, mga kapatid? Anong nakasabi dyan? Chapter 5, verse, ano po? Matatiao chapter 5, verse 8. Diba? Ano sabi niya? Baruch are Are the clean in heart. clean in heart because they will see Aluwayam. aluwayam, mga kapatid. See? So, ibig sabihin, magiging bahagi tayo sa kanyang family. We can make sure na tayo ay nakapasok sa kanyang tahanan, nakapasok sa kanyang tulda, mga kapatid. Nakapasok tayo sa kanyang presensya kung tayo ay merong pure Your heart. heart. Mali yung mga nagpo, mga kapatid. Meron pa bang ibang verse na sa tingin mo nakakonect dito, mga kapatid? O, di ba? So, ganun kahalaga, mga kapatid, na talaga tayo ay dapat iingatan natin ang kanyang mga salita upang manatili tayong lumakad o lumalakad doon sa dalisay, mga kapatid, na mga daan. Okay po? What else? Yun po ay verse, ano po? Verse 9 po. What about sa verse 10? Anong nakikita niyo da, mga kapatid? How can you be a part of the house of Abba Yehoah? Sister Corazon, you have something? You wanna say something? Sa verse 10 po, paano tayo maging bahagi sa house o sa family ni Abba Yehoah? Sa verse 10, ano nakasabi? Ganun din po, di ba? Similar, no? Ano nakasabi po diyan sa verse 10? Buong puso, di ba? Buong puso na siya ay sumusunod sa ano po, mga utos para hindi tayo maligaw. Sabi mga kapatid, kung hindi buong puso tayo na sumusunod sa kanyang mga utos, then maliligaw tayo, mga kapatid. Nakuha ninyo? At kapag tayo ay maliligaw, then saan tayo mapunta? Okay? Mapunta tayo sa labas. Hindi tayo makapasok doon sa kanyang house, mga kapatid. Hindi tayo makapasok sa kanyang house. Magiging nasa outside tayo kapag tayo ay maliligaw. Kaya dapat buong puso, anong gagawin natin? Hanapin kita. Sino nga hanapin natin? Si Aba, mga kapatid. Hanapin natin si Aba, mga kapatid. Si Ab Yahuwah, hahanapin natin buong puso para hindi tayo maligaw sa kanyang mga utos. Kasi kung tayo ay naligaw sa kanyang mga utos, then we will be outside. O, di ba? Kapag nasa outside tayo, di ba? Napaka-dangerous ang ating buhay, mga kapatid. Why? Opo. Anong sinabi sa verse 11? Okay, para manatili tayong dalisay, pag-iingatan natin, hanapin natin siya buong puso. Verse 11, anong sinabi dito? Iingatan ko ang inyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, mga kapatid, napakagandang picture dito na talaga yung obedience, mga kapatid. Okay? Obedience talaga. Obedience to the law, obedience to the commandments, po, mga kapatid, yun talaga ay
masyadong mahalaga sa ating journey ngayon. Kasi yun po pala ay isa po yun sa mga terms and condition para maging bahagi tayo sa house, sa tent, sa family, mga kapatid, ni Aba Yawa. O, di ba po, mga kapatid? Wow, napakagandang pagpapaliwanag doon sa BAT o letter B o bet, mga kapatid. Okay, tuloy tayo sa 12, 13, 14, and 16. Okay, at ganoon din po, mga kapatid, no? Tatanungin kita, anong masasabi mo? How can you become a part in the house, mga kapatid? So, anyone would like to read this? 12, 13, 14, 15, and 16 po. Okay. Ako, Brother Dan. Okay, go ahead po, Sister Tessie. Psalm 119:12. Purihin ka, O Yahuwah. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. 13. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Okay po. So, mga kapatid, marami tayong sagot na makuha rito. Okay? Katulad kanina rin, marami tayong nakuha ng mga sagot. So, ang tanong ko sa inyo is ganito. Again, how bat or bait, mga kapatid, means house, intent, or family being inside the house. How can you be part of the tent of the house or the family of Abba Yahuwah based on verses 12, 13, 14, and 15, and 16 po? Any answer po? Okay, medyo malalim ang mga inisip ninyo po. How? How? Paano? Batay sa mga talata na yan. Kasi if we are not in the house of Yahuwah, wala hong magturo sa atin sa kanyang mga tuntunin. So we should be in His house po. Wow. Ayan, dahil po, napakagandang sagot mga kapatid, no? Ituturo mo sa akin ang inyong mga tuntunin. So talagang kapag naging bahagi na po tayo sa kanyang house, okay? Nasa loob na po tayo sa kanyang tahanan, okay po? Naging part na po tayo sa kanyang family. So ayan mga kapatid, tuturuan na tayo ni Aba sa kanyang mga tuntunin. Bakit noon hindi natin naintindihan itong mga bagay na ito, mga kapatid? Di ba? Kasi Diba? kasi outside tayo. Nasa labas tayo. Di kaya bulag, talagang bulag tayo, mga kapatid, sa mga pagsunod sa kanyang mga tuntunin. Very good point. Okay, anybody else? Anything else? 13. That was verse 12 po. What about verse 13? Ay. Magiging nasa mga labi na natin ang mga batas natin at Ewan ko, sister, no, kung napansin mo yan. Noon, kapag pag-usapan natin yung mga batas, anong mga nasa isip natin? Ay, applicable ba sa atin yan? Di ba noon? Di ba, sister? Pero ngayon, yes po. anong napansin mo ngayon, sister? Mm, Okay? Lagi nang nasa ating mga Puso at puso bibig. at bibig. big. Opo. Mm, Meaning, kapag merong isang conversation meron tayo at merong yung isa hindi niya naintindihan, di ba? Lagi na natin ina-emphasize, ay hindi brad, hindi sister. Di ba? Ito yung nakasulat. Kailangan natin sundin yan, di ba? Ganito na yung ating pananaw ngayon, mga kapatid, di ba? So, ayan, resulta po yan na dahil naging bahagi na po tayo dyan. What else? Sister Corazon, parang may sasabihin ka kanina. Anybody? Nawala Yes. Okay. Ay, sasabihin ko Okay po. sana. Okay po, Sister Corazon, narinig ko. Okay, anybody else? Meron pang maidagdag? Okay, dyan, verse 13. What about verse 14? Nagagalak sa daan ng inyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. So, ano ngayon ang maranasan niyo, mga kapatid?
mas importante um, truth, ang katotohanan na sa pangalan niya na nalaman na natin kaysa mga ah, ga- magiging parang kayamanan na natin. Wow. Totoo yan, mga kapatid. At ito'y nagdadala sa atin ng kagalakan, mga kapatid. Sa ating Yes. journey ngayon, opo, sa ating journey ngayon, dito mo makikita na punong-puno tayo ng kagalakan sa journey, sa daan. Kasi nga po, yung alam natin na yung ating mga tinatahak, yung ating mga nilalakad po mga kapatid ay ayon sa kanyang mga katotohanan. At naging isang kayamanan na rin po yan mga kapatid. Katulad ng isang gaya ng isang kayamanan, di ba? So, wow. And then sa verse 15, ano ngayon ang ating gagawin? Ano ngayon ang ating mga Magpapilay-pilay. priority? O, kung sa English, ano pong makasabi sa English niyan? Examine, no? Examine or reflect. Meditate. Mag-meditate. Opo. Mm. Mag-meditate. Oh. When we say mag-meditate, it involves imagination. Di ba? It involves thinking process. Halimbawa, nakahiga tayo, tapos hindi pa tayo antok, pero nakahiga na tayo. Eh ano yung ating mga imagination? Ano yung ating na-meditate? O, di ba? Kung hindi pa tayo nakatulog, di pa tayo antok, naghiga na tayo, it's good to meditate. Meditate kung ano yung ating pag-meditate natin, yung kanyang mga tuntunin po. Okay? Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga patutuo, mga kapatid. Meditate natin yun. Okay? So magkaroon tayo ng pagbulay-bulay. At sinabi dito, at igagalang ang mga daan mo. So kung sabihin natin na igagalang ang mga daan, sino ang itinutukoy dito ng daan? Mga kapatid, di ba? Walang iba kundi si Yahusha. Yahushua. Kapatid, igagalang natin si Yahushua. Yung iba, hindi nila bigyan ng paggalang si Yahushua. But mga kapatid dito, Yahushua nga ang daan eh. At Yahushua ay bahagi po siya diyan sa tahanan na yan. Kapatid, nakita ninyo? Yahushua is part of that house. Siya yung brought forth ban ng Ama, mga kapatid. So kaya nga, igagalang din natin si Yahushua kasi si Yahushua nga ang daan patungo sa Ama as according to Yaokanan 14 verse 6. And then verse 16, sabi niya, ako'y magagalak ayon sa mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang inyong mga salita. So, yung taong, mga kapatid, na naging bahagi na diyan sa house ng ating Ama, being already part ng tent ng ating Ama, mga kapatid. Kung sino man yan, kung tayo man yan, mga kapatid, ito po yung mga mararanasan natin, mga kapatid. Mula sa 12 hanggang 16, yan po ang ating mararanasan, mga kapatid. So, anything else, mga kapatid? Meron kayong idagdag na mga verses na tingin mo connected ito sa bat or also known as bet? Anything else, mga kapatid, na meron kayong idagdag na mga talata o mga verses? Okay, kayong mga manonood sa Republish, pwede rin kayong mag-isip habang kayo'y nanonood dito, makikinig dito. Pwede kayong mag-isip anong mga verses na maaring makonect dito sa bat na yan or also known as bet. Anong mga verses na makonect dyan? Pwede din ninyong i-include dyan o pwede kayong mag-comment. At you also highlight anong mga verses na inyong naisipan na connected also here, mga kapatid. Okay, so that being said, Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of these letters, Alf and Bat. We become part of the spiritual house of Abba Yahuwah, mga kapatid, through Yahushua. Has been our strong leader, authority, power that leads us, that teaches us, and that guides us through the Torah, mga kapatid. As we keep and as we guard His word and commandments, we can have the strength, okay, and we are being purified through obedience po. So,
that being said, please contribute kung meron pa kayong mga additional, make some comments. Kayong mga manonood sa Republish, pwede po kayong magbigay ng comments kung ano yung mga thoughts, ano yung mga feelings niyo related to this second letter of Yaudiat, mga kapatid. But, also known as Bet, mga kapatid. Okay po, all credit kay Aba Yaua sa ating mga pag-aaral ngayon. At ito po ay nakuha ko po doon sa Assembly of Yaua USA, mga kapatid. Itong materials na ito. Okay? Any comments? Anything else you wanna add, mga kapatid? Feel free to unmute po and then share kung nasa mga isip ninyo po, mga kapatid. Is there anything you wanna add? Brother Dan, Opo, sister. may nakita lang po ako na sa House of Yahuwah, di ba, ano yun, tent and then a family being in the house po. Opo. Kasi pag tayo po nasa isang house, hindi ho tayo statue eh. There should be movement. Like, pakinggan siya, tutuparin siya. Hindi lang one way po, di ba ba? So that's what it really mean to have ano, if it's only a house, pero pag sabi House of Yahweh, it involves everything. Hindi lang magtuturo, hindi lang magturo at saka tutuparin. Yung, yun po, yung, there should be spiritual movement po pala. Wow. Ako yung natuto po dahil ang meaning po, di ba? Tapos ba, parang hindi lang ordinary letters like alphabet, A, B. Kasi Opo. ang A, apple, apricot. Pero pag sinabi dito, talagang specific yung meaning at may mga verses na may mga proof po na ano po. Ang ganda po pala. Wow. Ganda po. Ano po to, Brother Dan? Patuloy po tayo, A, B, parang hanggang matapos Opo. po. 22 letters Nice ito po. lahat. 22. Nice po, Brother Dan. 22 letters. Opo. So, ayun, yung mga kapatiran natin sa Assembly of Yaua USA po, mga kapatid, nagbigay po sila ng ganito na material. So, all esteem, praises kay Aba sa resources po na ating nakuha. So, Sister Lilita is saying na something new, no? May mga kahulugan pala at paano natin ma-apply batay din po sa Tahaliam 119, di ba? So, amazing po. All praises kay Aba Yaua. Okay po. Mga kapatid, if something else you wanna share, please share po kung meron pa kayong mga idagdag o meron kayong nice i-share na mga verses po, mga kapatid. Do you have something else to add? Okay po, mga kapatid, batay po sa ating discussion today, ang hamon ko, mga kapatid, sa mga manonood sa Republish is ito. Have you asked yourself, ako ba nakakuha na ng unusual na lakas? Ako ba ay nakakonect na doon sa very special, unusual na strength? Pangalawa, ako ba ay bahagi na ng house, ng family, ng tent ni Aba Yaua and Rabbi Yausha? Mga kapatid, kung ikaw ay naging bahagi na, nawa itong teaching video na ito ay magpatuloy na magbigay sa atin ng gabay na walang ibang paraan pala, mga kapatid. Kailangan tayo nakapokus lagi doon sa focus lagi tayo doon sa pag-obey, pag-keep ng kanyang mga commands. Doon po magkaroon tayo ng strength. Walk tayo, lakad tayo ayon sa kanyang mga utos para maging malinis po at maging bahagi po tayo sa kanyang household. Yawa barak asa po, mga kapatid, through the teaching video na ito. And all esteem and praises kay Aba Yawa.